Po mga kababayan, si Attorney Ruel Yuong po ng Batas Pinoy. Ang amping pong topic 'no, sa episode nito ay may kinalaman po 'no, sa usaping interest rates. Gaano ba kalaki ang puwedeng singiling interest 'no, at penalty charges ng mga nagpapautang 'no? At, ito po ay marami na po tayong mga videos na naisagawa rito. At ito po ay bibigyan natin muli ng kasagutan base po sa sulat po sa atin ng ating taga-subaybay 'no. Ah, Excuse me, kasi nag-ano siya 'no, he spent time na para lang po, maisulat po ito sa atin, and it is, not to give justice naman 'no, in fairness dun sa allocate po ng oras para po sa maging bahagi siya ng ating channel, ay nararapat ko po na sagutin 'to kahit na marami na po tayong videos 'no, tungkol sa usaping interest po at saka sa pagpapautang. So, let me read to you yung iyang kanya nga pong sulat sa atin. Ito po siya. ah Sabi niya dito, meron pong attorney, meron pong situation namin paano kung yung nagsanla kami ng lupa, 30,000 lang, pero ang buwan ng tubo ay 6,000. Lagi naman po kaming nakakahulog, pero po itong nakalipas po na buwan, hindi na po kami nakahulog sa buwan ng tubo. Gusto po ng pinagsanlaan namin yung buwanan po na hindi na kami nakahulog. Gusto po niya ulit tubuan ang tubo. Kumbaga, doble po 'no, na po ang tubo buwan-buwan at hindi na nahulugan. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Una, nabanggit mo na meron kayong kasunduan. So, 'pag sinabing kasunduan, ito ba ay kasulatan? It's in writing 'no? Kung ito ay it's in writing, ay ano bang nakalagay po do'n? So, kung meron kayong kasulatan at, nagkasundo kayo sa 20% na interest buwan-buwan 'no, o katumbas ng 6,000 interest sa 30,000 na pagkakautang, ay well, presumably this is valid ito. Maituturing itong enforceable kasi yun po ang inyong, kasunduan, eh. So, ngayon kung maliwanag sa inyong kasulatan na 'pag hindi kayo nakahulog buwan-buwan 'no, ay may bilang penalty charges bukod sa interest, ay sisiling kayo ng doble, buwan-buwan 'no, ay iyon ay maaring valid pa rin kung ang usapan ay nasa kasulatan at ang pagdouble ng bayad ninyo ay maituturing na penalty charges at hindi interest, okay. Pero kung wala kayong kasulatan o halaga, kung may kasulatan man, pero walang rate of interest na nakalagay sa inyong kasulatan, at wala din nakalagay doon na 'pag, hindi kayo nakahulog sa buwanan ay idodoble rin ang hulog ninyo, ha? At, at, ito'y maituturing na isang illegal na pagsingil po sa inyo. Ngayon kung wala sa inyong kasulatan yung interest rate na ipapataw sa 30,000 na pagkautang ninyo, ay na maaari lang singilin kung walang kayong kasulatan, ay na yung interest rate, assuming na meron kayong kasulatan pero walang nakalagay po doon kung magkano yung interest rate na inyong babayaran, ay dapat ang sisingilin po sa inyo na pinagkautangan po ninyo ay hindi po siya hihigit pa sa 6% per annum. Yan po ang legal interest. Sa makatuwid, kung 30,000 ang inyong inutang at walang nakalagay doon na halaga ng interest rate na babayaran po ninyo, okay? Ang dapat bayaran ninyo ay base lamang sa 6% interest rate or 1,800 bawat taon or 150 pesos bawat buwan. Okay, ngayon, kasi alam po ninyo yung tinatawag nating usury law, meron tayong batas po na kung saan, 'pag ika'y nagpapautang at sumobra po kayo sa interest na pinapataw po ng batas po natin, that is a violation of the usury law.
no, na sobra ang pagpataw ninyo ng interest. Ito pong batas nito ay sinuspindi po ito ng Central Bank, okay? Na kung saan ay malaya na pong makapagpaningil yung pinagkautangan natin ng interest, okay? At of course, kung ano yung nakalagay doon, lalo na kung ano yung nakalagay doon sa interest na yan, doon sa inyong kasulatan. Pero meron pong kaso dito no na dinesisyonan po ng ating Korte Suprema sa kaso po ni Leticia Medel versus Court of Appeals, no? GR number 131622. Ito po yung decided pa nung November 27, 1988. Sabi ng Korte Suprema, kahit na suspendido yung usury law, pero pag lumalabas naman na yung pinagkasunduang interest rate ay iniquitous, unconsumable, or contrary to morals. Tulad ng 20% per month no, na pinapato po sa inyo or 240% per year. Ito ay may tuturing na isang unconscionable, exorbitant, at iniquitous na halaga na ito ay maaring madeklarang null and void po ng ating Korte Suprema. So kung ganito ang inyong situation, so tingnan niyo sa inyong kasunduan, no? Ay sa pananaw po ng inyong lingkod, ay ito po ay hindi na makatarungan. So ang maaari ninyong gawin ay huwag ninyong bayaran muna at maaari kayong mag-file muna ng reklamo doon sa inyong barangay. Pag wala pong pagkasundo sa inyong barangay, no? Matapos 3 at 4 na pagdinig ay humingi na kayo ng certificate to file action doon sa barangay upang sa ganun ay makapag-ugnayan kayo sa inyong lawyer para makapag-file po kayo ng complaint no sa korte no para ideklara na null and void po ang inyong kaso. Ngayon, ang inyong pinagkasunduan. Ngayon, dahil siyempre po ay 30,000 lang po yung halaga ng inyong kontrata, masyado naman yatang inappropriate yun kung pupunta pa kayo sa korte dahil kung 30,000 lang utang ninyo tapos kung mag-hire pa kayo ng lawyer, baka pag mag-hire po kayo, baka lampas pa dyan po sa 30,000 nang hingin po sa inyong acceptance fee. So, ang gagawin po ninyo, dahil pwede po kayong pumunta po sa small claims court, no? Na kung saan pasok po ang halaga ng inyong usapin sa jurisdiction ng small claims court, no? Sa inyong bayan at hindi na po kailangan po ang lawyer doon. So, sumangguni po kayo, and then yun na, pwede kayong mag-file ng reklamo sa small claims court upang madesisyonan po ang inyong situation ng korte kasi sa base po sa inyong sulat, sa inyong paliwanag, kahit na maituturing natin na yung pinapataw po sa inyo na yung pagdodoble po ng interest, no? Paghulog po ninyo, pag hindi kayo makahulog, pagdodoble po kahit na nakabayad na kayo doon sa interest sa buwan na yun, idodoble pa. Mukhang ito po ay labag na po sa ating moral, sa ating ito'y maituturing na isang iniquitous, unconsumable na charges no sa inyo at dahil ito ay against public policy or against public morals, ay hihiling po niyo sa korte na ideklara pong null and void ang inyong kasunduan kung meron kayong kasunduan, written contract, at hayaan po ninyo na ang korte ang mag-decide no whether kayo ba reasonably ba yung pagsingil sa inyo ng 20% per month no doon sa 30,000 na utang ninyo at kung makita po ng korte na ito naman hindi na reasonable no ay pwede po mandeklara ng korte na null and void yan at dapat ang bayaran lang ninyo ay yung legal interest assuming na wala pong rate of interest na nakalagay doon no sa inyong kontrata. Of course, pero base sa sulat nyo, ay mukha namang nag-agree kayo na papayag kayo na magbabayad kayo ng 6,000 a month. So this 6,000 a month is equivalent to 20% po no doon sa
sa 30,000 ninyong inutang, which is 20% per month. Medyo, ah, medyo it would sound na, nasa pinag-usapan ninyo yan, but if we have to consider yung decision po ng ating Korte Suprema sa kaso pong nabanggit natin kanina, ay ang rate po na ang charge po sa inyo is may tuturing isang iniquitous, unconsumable interest po. So get in touch with your lawyer kung kinakailangan, but sabi nga natin, basahin nyo muna yung kontrata niyo because ito ay maaaring pasok po sa small claims court, no? Na hindi na po nyo kailangan pa ang serbisyo po ng lawyer. Okay? You can go there at meron na pong tutulong po naman po sa inyo doon, no? Ay i-guide po kayo kung ano yung mga forms na dapat ninyong pipilapan. So sa kapapasok pa lang po, no? If you find our videos interesting at hindi pa po kayo napag-subscribe, ay paki-click lang po, no? Kung if you find our videos informative naman, paki-click po ang subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun, pa mga updates po tayo, ay wala po kayong mamimiss, mama-notified po kayo. And of course, sa mga hindi po nakakaalam, bago na may account na po ang Batas Pinoy sa Facebook. Konti pala po nakakaalam po nito, paki-spread po yung news, no, so that marami pa po tayong mga kababayan na ma-reach out po natin at mabigyan po natin sila ng opportunity na may matutunan din po, no, sa mga pinag-usapan natin dito. Sabi natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. So bye for now. Salamat po sa inyong oras. I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye.